Okay, so good morning everyone. Good morning mga kabigman. Meron na naman tayong kasama ngayon isang follower natin all the way from Malbar, Batangas, si Adrian. So matagal na pala daw siya nagantay ng schedule sa akin. Ngayon lang nakatempo ng schedule. So magagamit niya na daw ngayon yung mga pinapanood niya sa video natin. Okay, so pakita mo lang Adrian ang driving mo kay kuya. I-apply mo lang yung mga napapanood mo. Minimum 20, maximum 40. Ayos nga, no? Ang dahil lang sa video, suabe. Nakakapanood ng video natin. Full check mo lagi side mirror mo. Kailangan pasok ka lagi sa linya mo. Masasabi ko, unang takbo pa lang namin, lisensya na lang ang kulang nito. So sa Monday, ready for non-pro na to. Ang schedule kasi ni Adrian hanggang bukas. So bukas naman, tuturuan naman natin siya ng parking. Going Padre Garcia na po kami. Nandito po kami sa bypass ng Lipa, Padre Garcia bypass. Isa na namang fast learner sa manual transmission. Kaya malaki na itutulong ng mga video natin. Nag-aaral ng driving. Dahil pahon, pag hindi na kaya ng fourth gear, bawas. Second gear. Yan yung sinasabing pwedeng shortcut. Pwede po Di ba? Ang pagdagdag, bawal shortcut. Pero pag nagbawas, pwedeng shortcut. Kasi nga, kaya mo sinigunda dahil pahon. Para lakas agad ang bibigay. Pag third gear mo yun, baka bitinin ka, lipat ka na naman ulit sa second gear. Diretso mo na. Di ba? Kasi yung speed niya, umakma na naman sa gear. Ako syempre dahil baguhan ka pa lang, hindi mo maiwasan yan na mamatayan ka na makina minsan. Dahil nga minsan napapabigla lang or napapabilis ng bitaw sa clutch. Ang gawin mo lang doon, apak agad sa brake, lubog si clutch, kahit hindi mo na siya neutral, lalo na pag nasa or nasa marami tayong kasabay. Lubog, apak si brake, lubog mo lang si clutch, start. Yan, tapos relax lang sa pag-arangkada. Tatandaan mo lang naman dyan sa manual, kapag patag ang posisyon mo, patag ang kalsada na kinatatayuan mo, pwede ka na kagad bumitaw dyan sa brake. Tapos nakapatong kay gas. Pagalahin mo si clutch, so di kayo biting point. Pag gumana na o pag tumatakbo na or gumagalaw na siya, samahan mo na ng gas. Basta wag mo lang siyang lalakihan ng bitaw ang clutch hanggat hindi siya nagro-rolling ng ayos. Goods. Pwede na ito magkasasakyan. Si Adrian pala actually nanggaling na siya sa ibang driving school, pero kaso parang nakulangan si Adrian sa mga lesson niya doon dahil syempre siguro oras, kulang sa oras. Very good naman daw yung instructor niya, okay naman daw. Advice lang natin o mapaalala lang natin sa mga kasama nating driving instructor, turuan lang po natin ng tama at maayos ang ating mga estudyante. Dahil nga po, kaya pumunta sa atin yan para magpag-guide kung ano yung mga tamang proseso sa pagmamaneho, mga road safety, kung paano magiging maingat na driver. Kapag kasi tayo po ay magtuturo ng driving as an instructor, kailangan po nasa puso natin yung pagtuturo natin. Hindi lang yung dahil sumusweldo tayo, kumikita ang driving school natin. So atin din po dapat i-value yung binayad ng ating mga kliyente sa atin. Kasi hindi naman po din biro ang pinambayad nila. Hindi rin naman nila dinampot lang yan kung saan-saan, pinaghirapan din nila yan. Dapat maging worth it or i-value natin yung kanilang gastos. Yun naman tandaan mo, Adrian, halimbawa ikaw ay nag-downshift ka, second gear, kumukuha ka kasi ng burno, di ba? Dahil pahon. Pagka naka 3,000 RPM ka na, pwede ka na magdagdag sa third gear. Yan. Basta't pumaabot na siya ng 3,000, dagdag ka ng third gear, mabilisan. Mabilisang lipat yun para hindi ka bitinin. Tatandaan mo lang naman dyan, kailangan akma lagi ang gear sa speed. Yung 0 to 20, second gear, 20 to 30, third gear, RPM 2,000 yan. Yan mga
preference na yan, sa patag lang na kalsada yan. Opo. Pero kapag halimbawa kasing paahon, tapos kumuha ka ng buwelo at magdadagdag kayo, 3,000 RPM naman. Dadating ang panahon na nagbe-base ka na or nagko-connect na yung pakiramdam mo, pandinig mo sa makina na sasakyan mo. Okay, so nandito na po kami sa city driving or mas marami ng kasabay si Adrian. Bigyan lang natin siya ng mga paalaala. Unang-una diyan kanina nung nasa bypass tayo, nung kumanan tayo, medyo i-correct kita dun ha. Kapag ganyan, ikaw yung magjo-join sa rotonda or sa highway, kailangan mo munang tumigil, slow down, tigil, lalo-lalo na kapag may parating. Ang ibig ko sabihin diyan, huwag yung dire-diretso. Opo. Tapos, ang paggamit ng linya pag lumiliko kang ganun, kukunin mo muna outer lane. Huwag kang didiretso doon sa passing lane. Yun, kasi nga, kung may makakasabay ka man nun, yung kasabay mo nasa passing lane, ikaw nasa outer lane. Yun. So, ang lagi pong priority, yung nandun po sa loob na ng rotonda. Sila na yung may right of way. So, dapat ako pala, hintay ko po. Oo, kasi ikaw yung magjo-join eh. So, ikaw yung mag-aantay na maging clear ang way. Patient po pala dapat. Oo. Pero pagkalimbawa na, tulad nun, parating pa lang siya, ikaw naman yung nauna, yun, pwede ka lang lumiko. Tsaka huwag mong kalimutan, pag lumiliko ka, laging sulyapan ang side mirror kung saan ka naliko. Dahil gawa ng mga motor. Opo. Pasok na po kami ng startol. Yan, slow down ka lang dyan para ma-sensor lang yung ating RFID. Tingnan natin kung magkano ang balance. Signal sa left. Sulyap sa left. Wala, pasok unti-unti. Stay ka lang dyan. Third gear. Patay signal light. Yan. Stay ka lang dyan sa lane na yan. Paalala ulit ha, following distance, awareness sa speed, at stay sa number 2 lane. Huwag kang bababad sa overtaking lane. Ganyan ang mag-drive sa expressway. Laging po pwesto sa number 2 lane dahil ikaw ay light vehicle. Good job, Adrian. Lahat sa day 1 na naranasan mo ang mag-drive ng maluwag, ang mag-drive sa expressway, ang mag-drive sa zigzag, at ang mag-drive sa traffic. Speed up ka lang ng konti, lagay mo sa fifth gear. Yan. Gusto nyong ma-experience ito, mag-drive ng manual transmission na sasakyan sa expressway, gayahin nyo lang si Adrian, nilakasan lang ang loob.